Ni hindi inakala ng hari, na ang banal na espada na napakahirap niyang mapangasiwaan, ay kayang iwas-iwas ng lalaking ito gamit lamang ang isang kamay. Lahat ng naroon ay nabigla, sapagkat ang espadang iyon ay kilalang napakatibay. Karaniwang tao, huwag nang iwas-iwas. Kahit buhatin lang ay napakahirap na. Ngunit ang lalaking ito ay walang kamalay-malay na isa pala itong banal na espada. Nakakatawa pa, inihalin tulad niya ang lapad ng espada sa kanal ng bahay ng lola niya. Kaya naisipan niyang gamitin iyon sa paglilinis ng kanal. Kung malaman ito ng hari, baka magsisi siya ng husto. Iwinasiwas ng lalaki ang espada ng buong lakas. At naitaboy ang 100 kahoy na espada na nakatali sa puno. Ngunit sa paningin ng lahat, ito ay isang mababang antas na kakayahang pagtanggol. Ngunit sinanay ito ng lalaki sa loob ng 14 na taon. Ngayon, kaya na niyang itaboy ang 1,000 kahoy na espada ng madali. Kapag naabot mo ang sukdulan ng isang kakayahan, kahit ito pa ang pinakamababang antas, taglay mo na ang pinakamakapangyarihang lakas sa mundo. Ngunit ang lalaking ito ay walang kaalam-alam. Nagamit lamang ang teknik na ito, ay natalo niya ang kinatatakutang minotaur ng lahat ng adventurer. Sana ay pwede na niyang pakasalan ang magandang mayaman, at marating ang tugatog ng tagumpay. Pero nakakatawang isipin, na inakala niyang hirap na hirap siyang talunin ng isang bakalang sa bayan. Na ni hindi pa halimaw ang kalaban. Isang karaniwang bakalang sa bayan ay mayroon ng ganong katinding lakas. Ang dahilan kung bakit siya ganito mag-isip, ay dahil malupit siyang hinusgahan bilang walang talento sa kahit anong larangan. Dahil sa impluwensya ng kanyang ama, mula pagkabatay pinangarap na niyang maging adventurer. Ngunit napakabagsik ng katotohanan, dahil ang talento at kakayahan niya ay pawang pinakamababa. Balak pa naman niyang maging isang espada-wielding adventurer. Pero ang iba, ilang araw lang ay nakakamit na agad ang bagong kasanayan. Samantalang siya, 3 buwan nang nagsasanay. At ang natutunan lang ay ang pinakapayak na pagtanggol. Tinuring siyang walang talento at pinalayas. Ngunit hindi siya sumuko, kaya't lumipat siya sa akademya ng mga mandirigma. Bagaman siya ang pinakamasigasig, pagkalipas ng ilang buwan, tanging bahagyang lakas ng katawan lang ang naidagdag. Kung ipagpapatuloy niya pa ito, baka mapahamak ang kanyang buhay. Kaya muli siyang pinaalis, dahil sa kawalan ng pag-asa. Napilitan siyang subukan ng ibang propesyon. Ngunit mas lalong nadurog ang kanyang damdamin. Dahil anuman ang kanyang aralin, puro pinakamababang antas ng kasanayan lang ang kanyang natutunan. Kahit sa mahika, ang natutunan lang niya ay ang maliit na apoy. Ni minsan ay hindi pa nakakita ng mas walang talento ang guro niya. Akala ng lahat, sunod-sunod na kabiguan, ay magtutulak sa kanya upang talikuran ang pagiging adventurer. Pero hindi inaasahan, nais niyang baguhin ang kapalaran sa pamamagitan ng pagsusumikap. Sabi ng kanyang guro sa espada, na kung paulit-ulit mong sanayin ang isang kasanayan, may posibilidad kang matutunan ng bago. Kaya't araw-araw, taon-taon, hindi siya tumigil sa pagsasanay ng kanyang kasanayang pagtanggol. Sa huli, sa pamamagitan ng kanyang pagsusumikap, pagkatapos ng 14 na taon, naabot niya ang sukdulan ng kasanayan sa pagtanggol. Ngayon, kaya na niyang itaboy ang 1,000 kahoy na espada ng madali. Sa loob ng 14 na taon, araw-araw akong nagsanay ng walang patid. At ngayon ay kaya ko nang itaboy ang 1,000 kahoy na espada. Pero para sa kanya, nalulungkot pa rin siya dahil hindi pa rin siya nakakakuha ng bagong kasanayan. Ngunit nais niyang subukan muli sa huling pagkakataon. Kaya bumalik siya sa guild ng mga adventurer. Ngunit nahirapan ang receptionist na dalaga. Kahit maraming kasanayan si lalaki, wala ni isa ang pumapasa sa pamantayan. Kaya't hindi siya maaring maging adventurer. Ngunit habang siya'y nawawala ng pag-asa, may dinalang balita ang isang matandang lalaki. Ang pagiging adventurer ay may antas. Pinakamataas ay S, at pinakamababa ay E. At upang maabot ang E, kailangan ng kahit isang kapaki-pakinabang na kasanayan. Ngunit hindi pumapasa si lalaki sa kondisyong iyon. Pero hindi pa lahat ay tapos na. Dahil sa ibaba ng E ay may isa pang lihim na antas, na halos walang nakakaalam, ang antas F. Sa antas na ito, ang tanging maaaring gawin ay mga gawaing pantahanan sa bayan. Karaniwang ibinibigay sa mga palaboy o manlilimos. Nakala ng matanda na hindi siya ganong kamangmang sumubok nito, upang makakuha ng ganitong klase ng misyon at maging adventurer. Agad-agad pumayag si lalaki nang walang pag-aatubili. Dahil ito ang kanyang pangarap. Sa wakas, nakuha niya ang lisensya bilang adventurer. At simula noon, ginamit niya ang mga pangunahing kasanayan na natutunan. At sinimulan ang mga gawaing pangkalahatan.
Kahit pa ito'y paulit-ulit, masaya pa rin siya. Sa araw ay nagtatrabaho siya, sa gabi nagsasanay. Akala niya'y ganito na lang palagi ang buhay niya. Hanggang sa isang araw sa isang misyon sa pagbubuhat, dumating ang pagkakataon niyang ipamalas ang kanyang galing. Habang kinukwenta niya ang bayad kasama ang amo, bigla siyang nakarinig ng sigaw ng tulong. Agad siyang tumakbo patungo sa pinanggagalingan ng tunog. Ang bumungad sa kanya ay isang dambuhalang minotaur. Upang mailigtas ang prinsesa, naglatag ng estratehiya ang mga sundalo. Pero ang mga nasa harap ng prinsesa ay kaawa-awa. Isa-isang pinatalsik ng minotaur sa malayo, sa harap ng ganap na lakas. Walang silbi ang dami ng tao. Di nagtagal, pinatay ng minotaur ang lahat ng sundalo. Ngunit sa oras ng panganib ng prinsesa, sa wakas, kumilos ang bida. Ginamit niya ang skill na pagbato ng bato upang makuha ang atensyon ng minotaur. At dahil dito, nagalit ang minotaur, at buong galit na umatake sa kanya. Sa kritikal na sandali, ginamit niya ang pagdepensa. Ngunit tila walang epekto ito sa halimaw. Muling bumangon ang minotaur at umatake ng sunod-sunod. Ang bawat hampas ay tila kidlat na bumabagsak. Napagtanto niya, isang tama lang ay sapat na upang siya'y mapatay. Wala siyang pagkakataong makaganti. Kahit may pagkakataon pa, wala rin siyang skill na pang-atake. Mas masama pa, nandyan pa rin ang dalaga. At tila hindi na siya makalakad. Dahil sa epekto ng singsing, binago ng minotaur ang target nito. Panshing. Kahit hindi ako maging bida sa kwento, gusto ko pa ring protektahan ang babaeng nasa harap ko. Ano man ang hirap na kaharipan, para sa mga kasama, at para sa mga mahihina, iaangat ko ang aking espada upang labanan ang kasamaan. Ito ang tinatawag na adventurer, kasabay ng pagtatapos ng BGM. Natalo ng bida ang minotaur gamit ang kanyang depensa, at napalaya rin ang prinsesa mula sa pagkakatali. Talagang muntik na kanina, kung nagtagal pa ang laban, baka hindi na niya kinaya. Kaya't iniisip niya na kulang pa rin ang kanyang lakas, na mangarap ng paglalakbay sa buong mundo, ay tila isang ilusyon lamang. Nais sanang malaman ng prinsesa ang kanyang pangalan. Ngunit para sa kanya, hindi karapat-dapat banggitin. Ngunit hindi niya alam, na ang minotaur na ito, ay nakalaban na ng mga adventurer sa Antas S. At sa hindi niya namamalayan, taglay na niya ang pinakamalakas na kapangyarihan sa buong mundo. Nakakatawa nga, hindi niya ito alam. Sa ganito kagandang kwento, hindi mo ba gustong may makasama kang pagbahaginan? Simula nang talunin ng bida ang minotaur gamit ang depensa. Hinanap siya ng prinsesa sa lahat ng dako. Sa huli, natagpuan niya ito gamit ang long distance detection skill. Dahil maraming tao sa Adventurer Guild, iminungkahi ng prinsesa na lumipat sila sa labas. Gagamit siya ng soundproof at concealment skills para hindi sila marinig. Akala ng bida ay mahalagang usapan ito. Hindi niya alam na ang prinsesa ay nais lang magpasalamat, sapagkat ang kanyang kabayanihan ay hindi lang siya iniligtas, kundi nailigtas din ang maraming mamamayan ng kaharian. Ngunit para sa kanya, sobra naman ang sinabi ng prinsesa. Akala niya, baka-baka lang ang pinatay niya noon. Pero ang hindi niya alam, ay ang baka na iyon ay isang halimaw mula sa pinakamalalim na bahagi ng maze. Isa itong S-class na banta, kaya gusto ng prinsesa na bigyan siya ng gantimpala, kahit gumastos ng kayamanan. Nais niyang ipagkaloob ang taos-pusong pasasalamat. Ngunit para sa bida, ang pasasalamat kanina ay sapat na. Ngunit ang prinsesa ay isang taong marunong tumano ng utang na loob. At nais din siyang makita ng kanyang ama. Sa huli, napapayag siya ng prinsesa na makipagkita sa kanyang ama. Ang hindi niya alam, ang ama ng prinsesa ay ang hari. At hindi rin niya alam ang tunay na pagkatao ng prinsesa. Alam lang niyang mayaman ito. Sa daan, nakasalubong nila si Knight Ines, ang personal na bantay ng prinsesa. Ngunit inakala ng bida na isa lang siyang kasambahay. Parang sobrang bantay sarado niya ako. Sa daan patungo sa palasyo, nakasalubong nila si Gilbert. Bagamat iniligtas ng bida ang prinsesa, hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ng iba. Kaya bilang pag-iingat, sasama rin si Gilbert sa palasyo. Samantala, ang hari ay nakikipag-usap sa kanyang anak, si Prince Rain, tungkol sa napipintong digmaan laban sa kalapit bansa. Ang minotaur ay isinugo ng kalaban. Ang layunin nila ay ang maze resources ng kaharian.
lalo na ang mga relikya ng Labyrinth of No Return. Ngunit sa mga sandaling iyon, dumating na ang bida at ang kanyang mga kasama sa bulwagan. Buti na lang at hindi istrikto ang hari sa etiketa. Dahil ang bida ay hindi isang maharlika. Wala siyang kaalaman sa tamang asal sa mga ganitong pagkakataon. Pero para sa hari, mas madaling makipag-usap sa ganitong uri ng tao. Bilang pasasalamat sa pagsagip sa kanyang anak, tinanong ng hari ang kanyang kahilingan. Ngunit ang bida ay walang hinihiling. Ayaw niya ng pera o lupain. Ni hindi siya interesado sa kayamanang mula sa maze. Ngunit hindi rin maaaring pauwiin siyang walang dala. Matapos mag-isip, ibinigay ng hari ang kanyang dating banal na espada sa bida. Isa itong mahiwagang sandata. Para kay Rain, hindi na kailangang ibigay pa ito. Ngunit ayon sa hari, dahil matagal na siyang nagretiro, isa na lamang itong dekorasyon. Mas mabuting gamitin ito kaysa itago. Nang marinig iyon, tinanggap ng bida ang espada. Pero hindi niya akalaing mabigat ito. Kaya't hiniling ng hari na subukan niyang iwas-iwas ito. Pinalakas ang katawan. Gaya nito. Talagang mabigat, pero hindi naman sobrang bigat na hindi na mabuhat. Hindi makapaniwala ang hari, na kayang iwas-iwas ito ng bida gamit ang isang kamay. Ang espadang ito ay kilalang sobrang matibay. May isa pang hiling ang hari sa kanya. Tungkol sa prinsesa, nais niyang sanayin ng kaunti ng bida ang kanyang anak, dahil hindi ligtas ang paligid nitong mga araw. Sa madaling salita, nais niyang protektahan ng bida ang prinsesa. Pero akala ng bida siya'y isang mahina lang. Kaya tumanggi siya. Pagkalabas ng palasyo, naisip niya na ang bigat ng espada ay tamang-tama para sa ehersisyo. Pero pakiramdam niya ay tila tumanggap siya ng masyadong mahalagang bagay. Bigla siyang natauhan. Teka, ang espadang ito. Ang lapad ng talam ay halos kapareho ng kanal sa bahay ni Lola Stella. Baka mas mapabilis ang paglilinis ng kanal gamit ito. Subukan ko nga bukas. Ginoo, nakakatawa. Ngunit sa sandaling iyon, lumapit si Ines upang kausapin ang bida. Una sa lahat, nagpasalamat siya sa pagsagip sa prinsesa. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili. Noong bata pa siya, natanggap niya ang Divine Shield, ang titulo ng kalansay ng Diyos. Bilang kalasag ng prinsesa, nananatili siyang tagapagtanggol nito. Ang prinsesa, para sa akin, ay isang taong dapat kong protektahan kahit kapalit ang aking buhay. Dahil iniligtas mo siya, para mo na ring iniligtas ang buhay ko. Kaya mula ngayon, gagawin ko ang lahat upang suportahan ka. Napaisip ang bida, ang mga taong ito sobra kong magpasalamat. Medyo nabigla siya, ngunit habang nagpapalam si Ines, dumating naman si Gilbert, isa na namang bagong abala. Ako si Gilbert, makipagsagupaan ka sa akin. Gusto kong makita ang tunay mong lakas. Hindi na ako makakabalik, ni hindi inakala ng bida na ang kanyang simpleng fire spark skill na ginagamit sa pag-apoy ay makakagulat ng prinsesa ng labis. Ni ang pinakamahusay na salamangkero sa mundo, matapos ang 200 taon ng pag-aaral, ay hindi kayang makalikha ng kahit 1% ng kanyang apoy. Sinubukan na rin ng prinsesa ng maraming beses. Pero kahit palakihin ng kaunti ang bola ng apoy ay hindi niya kaya. Ngunit dahil walang praktikal na gamit ang skill na iyon, hindi alam ng bida kung gaano siya kalakas talaga. Tanging mga tao sa paligid niya ang nakakaalam. Noong una, hindi rin alam ni Gilbert. Ang alam lang niya ay tinalo nito ang isang S-class na halimaw. Kaya't hinamon niya ito sa isang laban. Para sa bidad na gustong maging adventurer. Isang napakalaking oportunidad ito, kaya agad siyang pumayag. Akala ng mga nanonood, nagpapakamatay ang bida. Ngunit habang naglalaban sila, pakiramdam niya ay napakabagal ng galaw ng kalaban. Kahit mahusay ang galaw nito. At ang rhythm ng atake ay perpekto. Parang slow motion sa paningin niya. Kaya't madali niya itong naiilagan. At dahil dito, inakala ng bida na kaya pinapahinahon ni Gilbert ang laban, ay dahil ayaw niya siyang masaktan. Kaya't matapos iwasan ang mga atake, sinabi niya kay Gilbert na huwag magpigil. At totoo nga, dahil tao rin ang kalaban, may pag-aalinlangan din si Gilbert. Ngunit sa susunod na galaw niya, ibinuhos niya ang buong lakas. Totoo ngang mas bumilis ang galaw niya. Pero pagkatapos ng atake, puno ng butas ang depensa niya. Para bang iniimbita niyang kontrahin siya. Habang naiiwasan ang lahat ng atake, naguluhan si Gilbert. Bakit hindi man lang tumama ang sibat ko? Sa inis, ginamit ni Gilbert ang kanyang ultimate skill. Tingnan natin ito.
Nagbago ang trajectory. Akin na siya. At gaya ng inaasahan, madali pa rin itong naiwasan ng bida. Ngunit ang susunod niyang sinabi ay tuluyang nagpagalit kay Gilbert. Pwede bang bilisan mo pa ng konti? Hindi man malakas, sobrang nakakainsulto. At nang makita niyang napahiya ang kalaban, naisip ng bida na ito na ang tunay na lakas nito. Akala niya'y mananalo siya, pero sa susunod na segundo, Dragon Flash Blitz Strike. Inakala ni Gilbert na sa wakas ay tinamaan niya ang bida. Ngunit nang hamupa ang usok, ang bida ay nasa kabilang panig na. Sa sandaling iyon, lubos na siyang napahanga. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari. Ito ang unang beses niyang natalo ng ganito kagrabe sa harapang laban. Matagal na siyang kilala bilang isang henyo na minsan lang sa isang siglo. Naglalakbay siya para hanapin ang mga malalakas na kalaban. At kadalasang naboboring dahil walang katapat. Pero sa harap ng bida, damang-dama niya ang malaking agwat ng lakas. Ito ang unang pagkakataon na natalo ako ng tuluyang walang laban. Bukod pa roon, alam ko na, natalo ako. Anong sabi mo? Tanggap ko na. Wala nang saysay kung ipagpapatuloy pa natin ang laban. Ginagalang niya ako dahil naroon ang aking mga tauhan. Napakalaking kahihiyan nito. Anong ibig mong sabihin? Tama na. Tapos na ang lahat. At bago siya umalis, may sinabi siya. Inaasahan ko ang muli nating pagkikita. Anong nangyari sa mga bitak na yan? Kailan pa sila lumitaw? Hindi ko alam kung paano niya nagawa iyon. Pero nilagpasan niya ang aking buong lakas na atake. Nilagpasan niya ang lahat ng ibinuhos kong lakas. Mukhang sa wakas ay magiging masaya na ito. Pero yung isang atake niya, tao pa rin ba yun? Akalain mong akala ko may kaunti na akong pag-unlad. Ginamit ko na lahat ng meron ako. Buong lakas kong ginamit ang body enhancement at dash para makaiwas. Kung hindi niya binagalan ng bahagya ang atake para ako'y makaiwas. Siguro patay na ako ngayon. Nakakatawa, hindi sila magkaintindihan. Todo bigay na si Gilbert. Pero akala ng bida nagpapakabait lang siya. Kaya pakiramdam niya napakahina pa niya. At kailangan pa niyang magsanay ng husto. Nakakatawa, kinabukasan. Ginamit ng bida ang espada ng hari para linisin ang kanal. Pero aminin natin, sobrang epektibo nito sa pagtanggal ng dumi. Kahit yung makapit na lumot sa ilalim ay nalinis. Kung makita ng hari ang kanyang banal na espada, na ginagamit lang sa linisan ng kanal, baka maiyak siya sa pagsisisi. Pero ang utak ng bida hindi lang hanggang kanal. Naisip pa niyang gamitin ito bilang sagwan para kumita. O kaya gamitin bilang plancha sa takoyaki. Ngunit habang nag-iisip siya ng kabaliwan, dumating ang prinsesa. Gusto pala niyang maging tagapaglingkod ng bida. Ang tinatawag na tagapaglingkod ay tumutulong sa pang-araw-araw na gawain, habang natututo ng kasanayan at kaalaman mula sa amo. Sa madaling salita, isang assistant. Parang apprentice. Pero nang marinig ito ng bida, agad niyang tinanggihan ang prinsesa. Dahil akala niya, napakahina niya para magturo. Wala siyang kakayahang maging guro. Pero ang prinsesa, akala'y ayaw niya sa kanya. Kaya ipinakita niya ang sarili niyang lakas. Ice Spike Dance. Blazing Flash Flame. Isa ito sa pinakamalakas kong mahikang kasanayan. At susunod. Ito ang ultimate move ng 5th class. Itinuro ito sa akin ni Saint Master Carlo. At susunod naman ay Liwanag ng Banal. Ang kaninang iyon ay isang sagradong kasanayan ng isang espada user. Banal na liwanag slash. Kung hindi lang nagpakitang gilas ang prinsesa, hindi sana lalong nawalan ng kumpiyansa ang bida. Dahil lahat ng kasanayan niya ay pinaka-basic lang.
Para madismaya ang prinsesa, ginamit ng bida ang maliit niyang spark skill. At sinabing ito lang ang kaya niya. Pero laking gulat ng prinsesa. Hindi siya makapagsalita sa gulat. Alam naman natin, kahit ang pinakamagagaling na salamangkero sa mundo, ay hindi kayang gumawa ng ganoong kalaking apoy. Ito ang microfire skill ko. Lahat ng 5 iba pang system ay halos ganito rin. Ngayon alam mo na kung bakit. Ibig sabihin, sa 6 na pangunahing sistema, taglay niya ang lakas na lampas sa Loika, sa harap ng isang taong ganito kalakas. Ano nga bang ipinakita ko sa kanya? Wala, puro pagyayabang lang ng bagong natutunang skill. Samantalang siya, gamit lang ang ordinaryong espada, ay ilang ulit na napigilan ng higanteng palakol ng Minotaur. Hindi niya ipinagyayabang ang lakas niya. Bagkus tahimik siyang naglilingkod para sa kapakanan ng iba. Sa madaling salita, napakalakas niya. Hindi lang sa lakas kundi pati sa espiritu. Dahil sa kanyang tibay sa pagharap sa buhay, hindi siya yumuyuko kaninuman. Balang araw ay pamumunuan ko ang kahariang ito kasama ang aking kapatid. Ang may dugong maharlika ay dapat maging matatag. Kaya sa ngayon, ang dapat kong gawin, ay sundan ang halimbawa ng kanyang katatagan. Sa pag-iisip na iyon, napagtanto ng prinsesa, kung gaano siya kamayabang at hindi pa hinog. Kaya't determinado siyang maging alagad ng bida. At bago iyon, nais muna niyang sumunod sa kanyang likuran. Dahil ang lakas na hinahangad ng kanilang angkan sa loob ng maraming henerasyon.